Oo nga. Boss. Ulat, papasok na ako. Gumulong. May gustong sumunod na mamatay? Kung hindi sa aking martial arts, bakit di mo kayang lumaban sa entablado? Aray! Ah ha 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 ha. Akala ko magaling ka. Napakawalang hiya mo. Yang Yurong, bigyan pa kita ng pagkakataon. Basta sumunod ka sa kin, ipapatawad ko mga to. Kung hindi, walang makakalabas sa gym na ito ngayon. Ilang taon nagtipid si tatay para sa amin ni Yefeng. Nauubos na lahat. Kung sasama ka kay Luming at masaktan. Tagapamahala, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Pinapunta ako na si Xiaoji sa Kunshan para humingi ng tulong. Basta papayag siyang tumulong. Kailangan lang natin. Nandito na ako. Xiaoji, nakabalik ka na. Mabuti, di na natin kailangan. May tutulong na. Nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga master ng Kunshan School? Tatay, sabi ng pinuno ng Kunshan, may problema siya noon. Binigyan mo siya ng pie, nakaligtas siya. Nangako siya sa'yo, ibabalik niya ng makaisandaang beses. Eh ano ngayon? Master Yang, sabi ng pinuno namin, biyaya sa araw na ito. Babalik ang lahat ngayon. Wala nang ugnayan ang ating mga pamilya. Kayo. Panginoong Lu, matagal nang ninanais ng aming pinuno na makipagkaibigan sa Angkan Lu at naghihintay ako ng tamang panahon upang magpadala ng imbitasyon. Pakitaan naman ninyo ng respeto si Panginoong Lu. Paano ang pagdadala ng mga reinforcements? Huwag mo nang isipin, yan, maaari kong anyayahan ang pinakamagaling na eksperto ng Martial Union. Ito ba'y dahil sa pambihirang relasyon natin sa Martial Alliance? Inuutusan namin ang mga sekta ng martial arts na huwag sumunod kilalang-kilala sa buong kabisera. Hindi mo malalampasan ang daang ito kung maglalakas loob ka. Ang woman ay isang marangal at kilalang angkan. Ikaw ay isang dalubhasa sa martial arts. Paninirang puri. Hindi ka ba natatakot na kumontra sa iyo ang pinuno ng Martial Alliance? Itinaturing akong kapatid ng pinuno ng Martial Alliance. Kahit malaman niya, tutulungan lamang niya ako. Ano ka ba? Karapat-dapat bang pansinin ng pinuno ng Martial Alliance? Lumin, paano mo pababayaan ang aking angkan, Yang? Bitawan ang angkan, Yang. Simple lang. Sa harap ng lahat, ubarin mo ang iyong damit. Kusang magpakababa sa harap ko. Pakakawalan ko ang angkanyang. Bakit ayaw mo? Nanonood ka lang ba sa pagbagsak ng angkanyang? Gago ka, Lumin. Sobra ka na. Lampas ka na sa hangganan? Sasabihin ko sa iyo ngayon ano ang tunay na kahulugan ng panloloko. May nag-alis ng palatandaan ng bahay. Yang para sa akin? Mabagal na katulong. Hindi pa tapos ang laban ng angkanyang. Hindi pa ako sumasabog. Sino ka ba? Alam ni Miss Xiang na ayaw mo magsanay ng martial arts noong bata ka. Engkantado ka, iniisip mo ba ang mga naghahanap ng kamatayan? Miss, huwag kang maglaro-laro, mamamatay ka. Nagbuwis ng buhay ang pamilya ni Sister Ye sa buong bansa. Kahit walang ganong kabayanihang lakas ang angkanyang, hindi makakapagtanggol ng bansa. Ngunit ngayon, nakasalalay ang buhay ng angkanyang. Kung ako'y urong pa rin, anong mukha ang ihaharap ko sa hipag ko sa hinaharap? Halika, patayin mo ako. Kayong mga taong dragon, gusto ko talaga nitong walang kwentang biro. Ngunit ang mga nakatayo lang ang tinatawag na bayani. Ang nakahandusay sa lupa ay basura. Ialay mo buhay mo para sa maliit na nakaw. Sa tingin niyo mahalaga buhay ninyo? Siyempre, ipinagmamalaki ng bawat mamamayan. Sige, patayin mo na ako, Diablito. Utang ina mo. Mukhang ang labanan ngayong araw. Hulyo pa, para magdiwang. Hoy bata,
Pinipilit mo ba akong pumatay sa iyo? Ayaw mong pumatay? Sige na. Tara na. Patayin mo na ako. Gusto ni Lolo makita ngayon. Gaano katagal bago mo patayin ang lolo mo? Alright. Ayos lang si ate. Hindi ako nasasaktan? Paggising ni Ju-Er sa araw na yun, sabihin mo sa kanya, hindi naman ikinahiya ng Yang ang Ye family. Hindi ganun kadaling mamatay. Gusto kong makita. Gaano ka manipis ang buto ng mga insik? Sige, patayin nyo na. Ate. Gago? Hindi pa kasi naglaro ng putang ina si Takeda. Gusto mo ba siyang patayin? Huwag kang mag-alala. 80% na ng lakas ang nakolekta ko. Malamang bangkay na siya ngayon. Pakawalan mo sila. Pangako, pakakasalan kita. Gusto mo pakasalan ako? Yun ang kondisyon kanina. Ang bagong kondisyon ngayon. Ano yun? Gusto mong gawing madali ang buhay nila. Maghubad ka ng isang damit. Pakakawalan ko ng isa. Pagkatapos mong maghubad, gagawin kita sa harap nila. Di ko alam ilan ang matitirang manood. Sobra na si Lumi. Master Yang, bakit mo ginagawa ito? Kung ipinakasal mo na sa akin ang anak mo, maitatawag pa kitang tatay. Para saan pa? Hari ng magnanakaw. Huwag mong isipin yan. Atang ina. Kahit mabuhay man ako ngayon, hindi mo ako mapapahiya. Junior sister, umakyat ka. Hulihin silang lahat. Giliw, handa ka na ba? Simula na. Ang bagal mo. Pumunta ako sa club. Ang buong Yang family maghanda. Maghuhubad ako ng isa, akyat ka ng isa, ang sinumang magtangka. Lahat kayo dapat mamatay. Kamusta, Yefeng? Ay, Wang Jianxiang, nasa daan. Yuru, nagtiis ka sa nakaraang 8 taon? Hindi naman. Magising ka na lang. Yuru, nakatayo na ako. Huwag kang mag-alala, walang makakatalo sa iyo. wisit na demensya ito. Tamang oras ka ba gumising? Bakit mo gustong panoorin kami ng hipag mo? Huwag kang mag-alala, Guro. Ganun ba? Yang Yurong, kaya pala ayaw mong pumayag. Nagising na pala ang batang ito. Matagal na kayong magkakasama ng tiyuhin at hipag mo? Takot malaman. Kaya ipagpapatuloy niyang magpanggap? Sige. Nandito ako ngayon sa harap mo. Papatayin ko siya. Sisiraan kita. Mula ngayon, samahan mo akong pumatay. Kahit 8 taon akong namuno, madali lang kitang patayin. Si Nifeng ang nangungunang mandirigma dahil lang sa gustong pumatay. Pangunahing maestro ng Wumeng. Nayupak, dapat di ka nagising. 8 taon, talento, lumipas na ang panahon mo. 8 taon. Pero sa 8 taon, ganito na ang Martial Alliance. Mga basurang tulad mo tinatanggap? Yefan, maglakas loob kang hamakin ng Bloody Hand. 8 taon akong nagpakadalubhasa. Ikaw ngayon, kahit ako hindi, 100 ulit na mas magaling si Bloody Hand. Nasa kamay niya kayo. Isang langgam lang. Arr! Walong taong pagsisisi. Parang di mo inintindi ang labanan nun. Hindi mo kaya nun. Hindi pa rin ubra. Parang pumatay lang ng aso. 8 taon nang salakayin niyo tahanan ko. Pinatay mga kababayan ko. Nakalusot kayo? Hindi ko pa alam. O ng hapon, pagtataksil.
Naku, minamaliit pa rin kita. May karapatan ka ng makipaglaban sa akin. Ngunit karapatan lamang ito kung nais mong mamatay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Mandurugas ka lamang. Hinahanap mo ang kamatayan. Pamatay na dugo kamay. Ang bakalpalad ay tunay na sandata ng kaharian. Maraming beses nang nagtanggol sa hanggahan. Ngunit pinaslang mo ang aming mga tagapagtanggol. Maawa ang Panginoon sa iyo. Pero ako'y hindi. Ngayon, hatol ng hapon na pugutan ng aking emperador. Ikaw na ang bahala, bata. Masamang hangin, pinatay mo ang plano ng dugo kamay? Hindi ka natatakot sa kidlat ng poot? Anong gusto mo? Pakikipagsabwatan sa mga dayuhang kaaway, baguhin ang masamang daan, punta sa dojo ng biyenan kong lalaki para makipagharutan. Nasaktan ang bayaw ko, pinagmamalupitan ng asawa ko. Sa palagay mo'y mabubuhay ka pa? Ipit, maglakas loob kang patayin ako? Hindi kita mapapatawad. Tutulungan ka niya. Lei Feng, alam mo ba kung sino ako? Kahit hindi ko alam kung bakit, pero iginagalang ng husto ng pinuno ng samahang pangmarsyal ang aking ama. Tawagin mo akong ate, tawagin mo akong kuya. Nais kong umangat ang angkan naming Lu. Ye Feng, 8 taon ka ng baliw. Mas mataas ang posisyon ng leader ng samahang pangmarsyal kaysa sayo. Ngayon, pinakialaman mo ang buong angkan yang isang bilang lang. Lahat dapat mamatay. Ye Feng, bakit hindi mo na lang kalimutan? Hayaan mo na siya. Hindi natin kayang galitin ang ating kakampi. Tatay, mga makasalanan ng mga tao, hindi dapat tanggapin ang pabor ng iba. Babagsak din ang may sala. Tumahimik ka. Ang kapangyarihan ng leader ng samahan, hindi natin kayang salungatin. Nais mo bang patayin lahat ng kapatiran? Biyenan, huwag mag-alala. Hindi tutulong si Master Wu ng samahan. Hindi tutulong ang leader ng samahan. Ye Feng, kitang-kita ang takot mo. Nagkukunwari kang kalmado. Pagod ka na? Bibigyan kita ng tsansa. Basta gawin mo ito. Hubdan mo si Yang Yulu. Lumuhod at ihandog sa akin. Pagpapatawarin kita. Sino ang gusto mong mamatay? Panginoong pinuno ng alyansa, bakit ka nandito? Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Kuya, naalala mo pa ba ang sinabi ng pinuno? May kapatid siyang nawawala. Kapag nahuli, papakasalan niya ako. Naalala mo? Ate, nahanap na ng pinuno ang kapatid niya. Nabalitaan kong ipinagkasundo si ate sa kanyang kapatid. Hindi alam ng Panginoon kung sino ang hipag ko. Nasaan ka na ngayon? Kanina lang sa telepono. Nasa Young Family Martial Arts Hall siya ngayon. Young Family Martial Arts Hall? Paano nangyari yan? Mga walang kwenta lang ang nasa Young Family. Saan galing si Junji na sinasabi mo? Iuulat ko sana sa inyo. Si Bloodhand ay pinatay niya. Ano? Xiaofeng. Teka, si Ye Feng ito. Akala ko basura ka na. Isang araw, ako'y bumangon. Aray. Ate, ayos ka lang ba? Yes, parent yan? Ate, ang kalihim ng alyansa, akakasalan mo ba ang henyo? Higito, personal nang yan? Pumatay ka sa kanya, hindi sapat ang buhay ninyong lahat. Panginoon, mamamatay tao si Ye Feng. Pinatay ang puno ng Angkan Lu. Ngayon, nasaktan pa ang ate ko. Pakiusap, patayin niyo ang opisyal na ito. Papatayin mo siya? Alam mo ba sino siya? Siya? Ulol na basura sa loob ng 8 taon. Kung basura siya, hindi ako basura. Sino ba ang may alam? Panginoong Pinuno, half-step Grandmaster, bihira sa mundo. Kapag ang Sion. Panginoong Ludaxin, nandito kami para ikasal ang anak. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Atasan niyo pong patayin ito. Panginoong Pinuno, atasan niyo pong patayin siya. Unawain mo ang ibig mong sabihin. Dapat patayin ang lalaking ito. Panginoong leader ng alyansa, hindi ganoon ang nangyari. Puta, wala kang karapatang magsalita rito. May edad na, mayabang at mapang-api ang taong ito. Hindi kita sineryoso noon. Sa palagay ko, kung hindi mo siya papatayin, ilang gulo kaya ang idudulot sa martial arts? Hindi totoo iyan. Panginoong leader ng alyansa, may ilang hindi pagkakaunawaan dito. Ipagpaumanhin ninyo ako. Sinabihan ka ng inspektor na huwag magsalita dito.
Kung talagang ayaw mong makinig sa katwiran, hindi patay ang bangkay. Mas mabuting manahimik ka na lang. Isang dahong bulag, hindi kilala si Tarzan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng half-step Grandmaster? 3 antas ng mga malalakas. Unang antas ang tulad ng blood hand at head. Batong kay Bay, walang kahinaan. Nasa ibabaw ng ruro, half-step master lang ang tunay na malakas. Daanin ang Ren at Duvanes. Palitan ng Dragon at Tiger. Bihira sa mundo. Huwag mag-alala, nandito ako kahit dumating ang master. Yang Jackson din. Walang galang si Lujami. Hanggang ngayon, pangahas kang magsalita. Sa palagay ko, sumuko ka na. Bakit kayo tumakas, Panginoon? Panginoong leader ng alyansa, nagalit ba kayo sa kapatid ko? Alam mo lang na half-step master ako ng Martial Alliance, pero hindi ko kilala ang basura sa bibig mo. Kapatid ko si Yefeng, hindi ba walang kwenta ang kapatid kong babae? Si Yefeng ang kapatid ko, di ba't walang kwentang kapatid ang pinakamalaking sayang? Paano mangyayari iyon? Panginoong pinuno ng alyansa, nagbibiro ka ba? Noong 8 taon pa lang, sa labanan ng Hilagang Xinjiang, namatay sa labanan. Matagal nang naglaho, paano ka naging kapatid niya? Ako'y inampon ng angkan niya. Noong bata pa ako, binigyan ako ng angkan niya ng pagkain at damit. Tinuruan ako ng martial arts. Binigyan ng pagkakataong magbago. Tatay, narinig mo ba yon? Sinabi talaga ng pinuno na si Yefeng ay kapatid niya. Oh, 8 taon. Hirap na kami, Euro. Dumating na ang hirap, Yefeng. Iningatan mo ako ng 8 taon, turno kong ingatan ka habang buhay? Panginoong pinuno ng alyansa, kahit na kapatid mo si Yefeng, pero pinatay niya ang Blood Hand, ikaw ang pinuno ng Martial Alliance. Gusto mong baliwalain ang pagtatakpan? Paano mo ipapaliwanag ito sa mga eksperto ng Martial Alliance? Hindi ka ba natatakot mabigo ang mga puso nila? Tinuturuan mo ako gumawa ng desisyon? Bakit kailangang magpaliwanag si Xiaofeng sa iba? Kung may ayaw tumanggap, patayin na lang. Dagdag pa, pinatay ng mga alagad ng Blood Hand ang Iron Palm Sect. Noon, nahuli ko sila. Sa tingin ko, kakatapos lang ng labanan sa Hilaga, nang hihina na ang martial arts ng Dragon Kingdom, kulang sa eksperto. Idagdag pa ang ilang kaibigang nakiusap para sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataong magbago. Pero hindi ko inasahang madaling baguhin ang bansa. Mahirap baguhin ang ugali. Patay na ang patay. Sa halip, ang angkanlu mo, sa tingin ko kamag-anak kayo ni Xiaofeng. Nawawala si Xiaofeng, ito ay para sa angkanlu ninyo. Ang bait ninyo, ginawa ninyong mayamang angkan ang Lu family. Pero ngayon, ang angkanlu ay parang lobo. Paano nyo nagawa iyon? Akala nyo ba takot akong pumatay? Akala mo di ko kayang patayin ka? Bundok-bundok, ano ba niyan? Panginoong Muro, mali ang pagkakaintindi mo? Oh, totoo yan. Ano ba kinain ni Yefeng noon? Hindi kami ng pamilya luwang nagpabaya sa kanya. Ito ang putang nagtangka kumuba. Lufong, ilang taon na naming hinahanap. Akala mo bobo akong baboy na katulad mo? Maniniwala sa kalokohan mo? Xiaofeng, desisyon mo to? Paano aaksyonan ang Lujia? People? Hindi. Yefeng, nagkamali ako. Mali ako. Nakalimutan mo na ba? Noong ikaw ang nagmakaawa kay Tito Ye, napakasalan ako. Ang mga Lu, ang may kagustuhan ng immortalidad, nangako ka sa akin, hintayin matapos ang labanan sa Hilagang Xinjiang. Pakakasalan mo ako. Aray. Bulag ka ba? Maniwala ka sa dramas nitong babae. Kung hindi sa mga biyahe nitong mga nakaraang taon, baka nasa kalsada na ako at nadisgrasya sa aksidente o namatay sa gutom nang pabayaan ako ng pamilya Lu. Bakit ayaw mo akong pakasalan? Yefeng, kung di mo ako pakakasalan, itong babaeng to ang papakasalan mo. Manugang mo siya. Kung itutuloy mo to, karapat-dapat ka ba kay Kuya sa langit? At ikaw yung Euro, putang ina mo. Biyuda ka lang, bakit ka pakakasalan ni Yefeng? Totoo ang kasunduan ni Euro sa panganay kong kapatid, ngunit ang aking kuya ay nabubuhay at namamatay. Nawalan ng bisa ang kasunduang pag-aasawa. Matagal akong inalagaan ni Euro. Kung hindi ko siya pakakasalan, tao pa ba ako? Ikaw pala. Wala pa ring pagsisisip. Walang pag-asa. Mabuting tao ng angkan niya. Masayang pagtutunggali. Mula nang magpasya si Xiaofeng, ngayon ako ang magdidikta. Ipadala ang kasunduang handog ng angkan niya. Opisyal na magharap sa ngalan ng puno ng Ye para sa kasal sa Yang. Halika. Ito ang panghagupit na pamalo ng angkan Ye. Handog ng Dragon Emperor noong nakaraang siglo. Makakahagupit sa hungkag na hari. Paluin ang taksil. Dumaloy ang dugo ni Hunjun sa kanyang katawan. Mas maraming taksil. Taglay ng mga babaeng pinuno ng Ye sa maraming henerasyon. 8 taon nakalipas.
Labanan sa Hilagang Xinjiang. Ginawaran ng Dragon Emperor. Nagkaloob ng walang katapusang kayamanan sa Ye. Sa mga taong ito, pinamahalaan ang yaman ng Champion Foundation. Naging 100 ulit ang halaga nito ngayon. Champion Foundation. Ang pumalit ba sa misteryosong tao na mahala ng $1 trillion na pondo? Kampiyon. Dapat ay alam ko na. Naghahawak ng salapi ang Champion Foundation. Pagmamay-ari ng kampiyon. Pinamahalaan ni Euro ang muling paghirang. Mula ngayon, ikaw ang bagong pinuno ng Angkanye. Kahit ako man, susunod ako sa iyo, ako'y malambot. Anong problema mo, Yefong? Payag sana akong pakasalan ka. Ayaw ko lang mawala ng kinabukasan ng bayani. Hindi naman talaga iyon ang dahilan. At saka, ordinaryong babae lang ako. Hindi karapat-dapat sa ganitong dote. Yan, Euro. Alam mo pala ang sarili mo. Dapat sa akin ang mga bagay na ito. Ako ang tunay na tagapagmana ng Angkanye. Ang Xingwai na ito ay dapat na akin. Ako ang kasalukuyang misis ng pamilya Ye. Yurong, tayo ang mga anak ng pamilya Ye. Henerasyon ng nagtatanggol sa bayan at bansa. Ang tinaguri ang banal na karapatan ng pamilya Ye, ngunit nasa labas ito. Ngunit ang mga bagay na ito ay tunay na mahalaga. Kaya hindi ito napanatili ng misis ng pamilya Ye. Dahil dito, mahigpit ang pamilya Ye sa misis. 8 taon na ang nakalipas, ginawa mo ito para sa akin. Matatag mo akong ibinalik sa ating tahanan. Sa paglipas ng mga taon, inalagaan mo ako. Pinagaling mo ako. 1 tao't 5 trabaho ang pinasok. Ngunit ipinagtanggol ang kapatid ko saan man, lalo nang nagpumilit sa pangangalaga sa peligro. Hindi na tinagsaharap ng mga kapangyarihang ito. Napakarami. Bihira sa mundo. Kung hindi mo ito karapat-dapat, sino pa ang karapat-dapat sa mundong ito? Naririnig mo ba ako? Kaya mong gawin ang alinman dito. Noong nasa Rurok ang aking pamilya Ye, kumita ang pamilya Lu sa pangalan ng aking mga kamag-anak. Ye, kaunting pakinabang. Ngunit nag-iisa ang pamilya Ye. Ang pamilya Lu ang unuma lumayas. Kahit aso man ng pamilya Ye, 100 ulit na mas malakas kaysa pamilya Lu. Meron akong mga tiyahin at yuhin. Inalagaan mo ako nitong mga nakaraang taon. Tandaan mo ang Young Family Martial Arts Hall. Buhay at hininga ito ng tiyo ko. Pagkatapos ng araw na ito, titipunin ko ang dating hukbo para sa Martial Arts Hall. Gagawin kong pangunahing sekta ang Yangjia Martial Arts Hall. Binibini, bakit mo ako iiwan? Mula ngayon, sasali ako sa pambansang beauty pageant. Mga artista at magaganda para pagpilian mo, magbibigay ang pamilya Ye ng 10 bilyong dote. Salamat, Hipag. Lumin, saan mo gustong pumunta? Yefong? Sinabi ko na ito dati. Mamamatay ka ngayon. Yefong, hindi mo ako mapapatay. Bigyan mo ako ng dahilan para huwag kitang patayin. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Yefong, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, nagkamali ako, hindi na mauulit, ayaw ko nang umulit. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Nanay, tatay, tulungan niyo ako, ayoko pang mamatay. Waring walang sapat na dahilan. Kung hindi ko naman hihilinging pakasalan mo ako, ipinaalala ko lang ang dating pagmamahalan. Pakawalan mo si Luming. Pag-ibig? May pag-ibig pa tayo? Hindi ba't nagmahalan din tayo nun? Mahal mo ba ako? Mahal mo ako? O ang dating kapangyarihan ng pamilya Ye? Yefong, wala na ba talagang natitirang pagmamahal sa atin? Nang pumili ang pamilya Lu ng ganitong landas, dapat inisip nyo na magkakaroon ng ganitong wakas. Lalo na't itong kanta ng USA, mapanirang sulat, pakikipagsabwatan sa dayuhan. Lahat ng kasamaan. Ayoko siyang patayin. Maliit na kriminal. Karaniwang pagkakamali lang ng bata. Si General Jiang Chen ay may kayamanan. May bilyon-bilyong yaman. Magsalita ka ng halaga, basta maililigtas mo ang anak ko. Walang pag-aalinlangan. Karaniwang pagkakamali lang ito ng bata. Kay walang hiya ninyong pamilya. Marami akong nakita ngayon. Sino ang may lakas ng loob? Parehong kasalanan. Teka muna, Yefong. Payo ko sa'yo, magpatawad ka na. Alam kong malakas ka. Pero hindi mo rin kayang durugin kami. Ayaw din namin gawing masyadong madumi. Kahit kuneho, kung nagmamadali, ay kakagat. Mukhang may baraha ka. Sige, tawagin mo siya. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob, sumagaban? Sige, Nana. Tawagin mo si Qian Shanho. Sige. Yefong, sa ilang hakbang ka lang umaasa, leader ng Martial Alliance sa Grandmaster level. Pero si Qian Shanho ay Rurok ng Grandmaster. Isang hakbang na lang sa Master level. Anong paghahambing mo kay Qian Shanho? Kumpirmado na ba ito?
tunay na Valkyrie? Oo, 6 na taon na ang nakalipas, nagtagumpay ang Valkyrie sa Master Achievement. Araw ng pagtagumpay ng Valkyrie, punuin ang hangganan, lumaban sa mga Hapones na pirata ng 7 araw. Pinatakas ang mga pirata, bunga ng digmaang sibil. Napatay ang 130,000 na kalaban upang pumatay, sumikat mula noon. Makalipas ang 6 na taon, ang Valkyrie ay isang tao't isang espada, nag-iisa, Megatron Bafang. Si Xiao Xiao ang pinakamagaling sa mundo. Bigla na lang siyang umalis ng bansa, papunta sa kabundukan, kung hindi siya mabuti sa Dragon Emperor. Sino ang maglalakas loob? Sino ang makakapigil? Ang Dragon Emperor ay may mga anak. Paglapit ng Valkyrie, napakahalaga nito. Aktibong krimen, hindi mapipigilan. Hoy, ano ba? Sige, naintindihan ko na. Kakulangan sa bakal. Kaguluhan sa Angkanlu. Hindi kita mapapalayas ng permanente. Tulungan mo akong bumalik. Yefong, sasabihin ko ang totoo. Matagal nang ninanais ni Xianxiaho ako. Nangako siyang tutulungan ako sa bundok. Tapos ka na. 50 anyos na si Xianxiao. Luna, nababaliw ka na. Yefong, lahat ito ay dahil sa'yo. Kung hindi mo ako pinilit, bakit ako napadpad dito? Sasabihin ko sa'yo, si Qianxia Marquis ay hari ng imperyo. Ituturing ka nilang parang gulay. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Bienan, kanina ka pa babaliw? Bakit hindi ka nagwala ngayon? Hintayin nating dumating si Qianxiaho, siguradong gagawin kong hindi ka makakaligtas. Hindi ako pwedeng mamatay. Ikaw, sa panahong iyon, lahat ng lalaki ipapadala sa Siberia para maghukay ng patatas, kababaihan. Buisit ka, Yefeng! Naghahanap ka ng kamatayan. Darating na ang 1,000 Mountain Monkeys. Pangahas mong saktan ng anak ko, wala ka bang respeto sa 1,000 Mountain Monkeys? Huwag mong kakalimutan, isa ka lang wasak na Panginoon. Master 10 suntok. Gusto mo bang mamatay? Ang 1,000 kills Marquis ay pangalawang klaseng master lang. Kung hindi dahil kay Xiao Feng na nagturo sa kanya ng suntok noon, wag nang sabihing Grandmaster. Kahit ang pinakamahusay ay abot kamay pa rin niya. Ang lakas ng loob mo. Iron Sand God of War, ang Grandmaster sa ilalim ni Qianxia Marquis. Lord War God, Lord Qianxiahu. Abala si Master Ho sa malaking usapin, tahimik ang hangin. Narito ako upang tulungan ang hipag kong ayusin ang problema. Aray! Master Gu, ano ito? Aray ko po! Lord Wargod, ginagago ako ng batang ito. Walang galang, dinudustang Marquis. Nagsasabing si Master Ho ay disipulo lang niya. Bakit pa kailanganin ng God of War para patayin ito? Anak, ano ka ba? Pangahas mo! Disipulo at apo ni Master Ho? Anong papel mo? Digma ang Iron Sand, hating hakbang na Grandmaster, pinakamalakas na tauhan ni 1,000 kills. Mga dekadang pagsasanay na parang isang araw, mapanirang pamamaraan. Pag tinamaan, sisira sa mga laman loob. Kahit doktor ngayon, di makakaligtas. Tinatanong ka ng batang to. Kung ganun ang sabihin ko? Daga kang humihimod ng puwet ng pusa. Yefong, pinakamalakas sa mga hitting Grandmaster si Lord Iron Sand, hinirang ng Dragon Emperor bilang digmaang Diyos. Isang hakbang na lang sa Grandmaster, katumbas ng malaking samahan, mas malakas sa bagong pasok na leader ng Martial Alliance. Sino ang malakas, sino ang mahina, labanan natin. Ang hirap mong kausap. Kung makuha mo at ihandog kay Master Ho, magugustuhan ni Lord Ho. Yan! Ginoo, akin si Yang Yurong. Ano ka ba? Mang-agaw ng babae kasama si Lord Ho? Diyos ng digmaan. Ipag, isa ka lang sa maraming babae ni Lord Ho. Sabihin mo kay Lin Xing ang lokasyon para di magalit si Lord kay Sheila Chu. Hindi yun ang ibig ko. Ang ibig ko, mamayang gabi, paglilingkuran ko si Lord kasama nitong puta. Tikman ni Master Ho ang 2 kabayo. Maganda yan. Gamitin ninyo ang utak. Huwag kang maging pabigat. Ano ka ba? Pinakamataas sa angka ng Marquis namin. Ikaw lang? Kahiyahiyang gulo para sa amin. Ang kapal mo. Alam niyo ba kung sino si Xiao Feng? Siya ang kampyon. Noong nakaraan, naglingkod si Lord sa hukbo. Nasa ilalim pa rin ni Xiao Feng. Ikaw lang? Ah! Sino ako? Isang ulol na unggoy. Bakit biglang nagkamalay ito? Kung 8 taon ang nakaraan, 3 beses ko siyang pinagbabaril. Ngayon, basura na siya sa harap ko.
Isang markweng natigilan sa bato na matagal nang nawalan ng posisyon. Kahit wala si Master Hu, karapatan ko ring ayusin ito. Ipabatid mo sa mundo. Alam kong hindi maaapakan ang dignidad ni Master Hu. Hoy, Xiaofeng, kakakalma mo lang. Sira-sira pa ang pundasyon mo. Ako na ang bahala sa kanya. Naghahanap ka ba ng kamatayan, Zijie? Kamusta ka na? Anong klaseng formasyon? Matalas ang mata ni Guan Yujun. Kilala mo pala ang salamangka ko. Dapat alam mo, kapag pumasok ang bakal buhangin ng matatanda, masakit na parang mamamatay ka, siyam na kamatayan. Imposible. Papalabasin ko ito para sa'yo. Tol, karamihan sa mga kasalukuyan, nagsisikap ka pa para sa putang ito, kagat hindi ka ba takot mamatay? Umurong ka't subukan mong sumugod, patayin ang makapangahas magsalita sa akin. Mas mataas na damo sa libingan niya kaysa sa akin. Hindi ko makita ang galaw niya. Walang tatalo sa Master. Kahit isang hakbang na lang mula sa Grandmaster. Isang simpleng bagay, pero ngayon, dito natin ito pag-uusapan. Sandali lang. Para patayin ang kampeon, tapakan mo muna ang bangkay ko. Papatayin ko rin. Ang asawa ko ang bahala sa sarili. Mabuting bayaning langgam. Takpan ang panganib ng pagharang sa Diyos ng digmaan. Kung ganon nga, patayin lahat ng lalaki, arestuhin lahat ng babae, inialay kay bakit. Paano naman ang matandang ito? Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi ka ba natatakot sa batas ng kahariang dragon? Salubungin ang Marquis ng pagpatay sa Dragon Kingdom. Natatakot lang ako na kung papatay ako ng tubig, papatay talaga ako. Gawin mo ang gusto mo. Mukhang matagumpay ako nitong nakaraang 8 taon. Ang bansa ng dragon ay nagpapalaki ng napakaraming gamu-gamo. Nakipaglaban kami sa digmaan. Upang maging higit sa lahat, pinoprotektahan namin ang mga tangang ito. Hindi para suwayin nila tayo. Tanging ang mga tanga ng angkan ni Ye. Itaguyod ang bansa bilang responsibilidad. Ang bayaw ko ay hindi tanga. Sabihin sa'yo na ninanais ka ng Dragon Emperor dahil sa mga merito mo, amoy isda, mamamatay tao ka. Wizard, ang kan naming yang ay sanay sa martial arts sa mga henerasyon. Sino nagluwal ng martial arts na tulad ko? Pero alam ko rin, bayani para sa bansa at mamamayan. Kahit mamatay ako ngayon, hindi kita papayagang hawakan ang bayaw ko. Ate, bayani para sa bansa at mamamayan. Kapag ikaw ay nasa panganib, nasaan ang bayani sa bibig mo? Bakit hindi siya sumipot para iligtas ka? mapahamak ka. Huwag padalos-dalos. Kailangan 10,000 ng taon ng paglabag. Lahat ng parmasyutiko ay mahirap gamutin. Magsha-shower ako kasama mo ngayon. Habulin. Pangahas mong tinraidor ang Diyos ng digmaan. Pilak na karayom, nakakapatay, nakakapagligtas ng buhay. Siya kaya ang pinuno ng Diyos ng digmaang tinawag na Yama Invincible? Ang unang Diyos ng digmaan sa mundo na si Ye Qing. Alam mong ako ito, huwag kang papatay sa sarili. Wala si Ye Qing sa'yo. Payo ko huwag makialam. Wala akong kinalaman. Natatakot ako na nakalimutan mo. Ang apelido namin ay Ye. Ikapat na ate. Batugan. Pinatatag ng Magic Needle ang meridians ng ika-4 mong kapatid. Ikaw ang unang mag-ayos. Ako ang bahala sa mga basura ng martial arts na to. Ang buhay niya. Kung si Ye Qian ang kalaban, wala talaga akong laban. Pero ang sama mong talunan. Ha 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 ha. Ang mundo'y talagang baliw. Dagat pusa magkakasama. Gusto mong mamatay? Ibigyan kita ng huling biyaya ni Lord Iron Sand. Diyos na Genshin. Imposible. Sayang na 8 na taong paghihirap. Paano naging ganito kalakas? Mukhang mali ang hinala natin kay Xiaofeng. Akala ko'y humina ang kanyang kakayahan sa 8 taon. Mukhang mas humusay pa nga. Panahon ng Kisi Festival sa Zhongzheng Mianchang. Parang walang energy circulation sa katawan. Nakaabot na kaya siya sa antas ng panganay? Imposible. Kahit nabihasa si Xiaofeng, bihira sa makalumang at modernong panahon, ay 9 taon din siyang natigil. Ang Marquis namin ang rurok ng Zongshen. Hindi ka palalampasin ni Master Hu. Ang Jianghu ay hindi labanan, kundi pakikipagkapwa-tao. Kung pakakawalan mo ako ngayon, Chen, tutulungan talaga kita. Hindi kailangan ng nasa taas ang mga nasa baba. Ngayon, ikaw naman. Hindi inasahan ni Ye Feng ang lakas mong ito. Luyon, pakawalan mo si Yu. Ako na ang bumitaw sa kanya. Mabubuhay pa ba ako? Ate, pakikontak agad si Master Hao. Pathfinder, hindi ka makatatakas. Kompromiso na. Buo ka mananatili. Ha. Iligtas ang katawan ko. Huwag kang mag-alala. Siguradong hihilahin ko siya bago ako mamatay. Siyempre,
Kung papatayin mo ang sarili mo, hindi ko kayang patayin itong bruha. Gustong mamatay? Hahaha. Akala ko mas malakas ka kay Jin. Mukhang ganun nga. Kung ganun na nga, wala akong choice kundi sirain ang mga bulaklak. Yefeng, hindi. Ikaw ang Beacon Champion. Hindi ko deserve ito. Tulad ng mga tao. Huwag mo akong bantaan. Anong ibig sabihin ni Yefeng? Haha. Bakit mahina ang ulan? Bukas? Xiaoming. Yuru, patawad, ipagtatanggol kita. Ngayon, ikaw naman. Yefeng, pinatay mo ang anak ko. Hindi ka ba natatakot sa libu-libong mamamatay tao na magpira-piraso sa bangkay? Gusto kita. Nais kong hindi ka na muling maisilang. Diyan siya, Hohum. Sana ay may pagpapakumbaba siya. Kalimutan mo na. Kung hindi man, patayin ng patayin. Si Lord Ho ang Dragon Emperor. Master Ting Feng, pinakamakapangyarihan. Paano mo ito ininsulto? Pamilya Ye ang nagpapahirap. Gulong-gulo si Jun, bugbugin ang taksil. Kahit si Hong Huang lumabag sa banta. Tama na ang pagpindot tungkol sa maliit na Qianshan Ho. Sino ang may lakas ng loob? Kailan? Kahit ang Panginoon ng Dragon Emperor ay walang kwenta. Lord Hu, narito ka rin sa wakas. Ang kapatid ko, sino ba siya? Sino ang pumatay sa bayaw ko? Walang kwentang basura. Protektado ang bayaw ko. Ha, ganda, huwag mag-alala. Si Hou Zaiding sa Japan ngayon. Ang mamamatay tao ay kasama ko. Gulong lobo, ha. Wisit. 8 taon di nagkita, nag-enjoy ng husto. Yewang Xiao tingnan din. Yewang, chitose. Master Hu, ano ang sinasabi mo? Yewang, itong basurang ito ang hari. Noon ang pamilya. Di ay puno ng tapat. Isang kampeon na lang sa distrito militar. Inutusan ako ng Dragon Emperor ng armas. Isang lalaki para sa kampeon. Naghahanap sa ilalim ng tao sa gabi, mahigit 10,000 katao. At iba pa, huwag mong sabihing nasaktan ang Lu family. Si Haring Ye, paano nangyari iyon? Bakit walang nagsabi sa amin? Ano ba ang Lu family? Anong karapatan mong makisali sa bala? Malaking libo. Nasaktan ng Lu family si Ye Wang Tianwei. Di mapapatawad ang kasalanan. May nagmakaawa. Maaaring parusahan ang hari ng Ye. Haring Ye, ang Confucianismo mo'y lumalabag sa Tianwei. Hindi mapapatawad ang kasalanan ito. Sa hinaharap, pakiusap pag-aralan agad ito ng Haring Ye. Haring Ye, walang nauna sa Dragon Kingdom na humadlang sa ibang angkanwang. Paano nangyari yun? Haring Ye, ang bayaw ko pala'y ibang angkanwang. E di ang kapatid ko'y magiging reyna. Imposible yan. Panginoong Ho, nagbibiro ka lang na, di ba? Ikaw ang mananagot sa kapakanan ng pamilyang Lu. Sige, dadalhin ko na itong lalaki sa aking palasyo. Lakad na may kapansanan. Huwag mong masaksak ang pagkasira ng pamilyang Lu. Ginoo, napakarangya ng lugar na ito. Bakit walang kinaugali ang pandigma dito? Aminin mo ang katotohanan. Kamahalan, inihanda ko ito para kay Luna. Si Xiaohui laging nakikipagdigma. Nagkagusto lang kay Luna ng unang tingin. E di ikaw ay isang mangingibig. Eh ano naman? Kaya humiling si Xiaohu sa inyong kamahalan na pumanaw. Si Qin Shai humahanap ng kamatayan. Yefeng, patay ka na. Isang hamak na tagapag-alaga. Nasa hapon tayo, Pulbong Jushong Jukao. Ang lason ay pumatay sa gurong agad. Kung hindi gagamutin ang amo kaagad, mamamatay sa lason sa loob ng 1 oras. Bakit mo gagawin yon? Bakit mo nasabi? Bakit ganon? Nawala ng 8 taon. Sa nakalipas na 8 taon, ang aking hukboy, matagal nang nasa kontrol ko. Kahit walang hari, nasa ilalim ng iisa, ngunit ibabaw ng libo-libo. Mabuting mamatay, wag nang bumalik. Sa pagbalik ngayon, 8 taong plano'y nasayang, mawawala. Ihabot mo, tigilan ang kalokohan. Sige, dapat mamatay. Panginoong Hu, muntik akong mamatay sa takot. Maganda. Paano kita papatayin? Huwag mag-alala. Natapos na ang galit ng bayaw ko. Yefeng, magpahinga ka na lang. Nakuha ko na ang Juzhong Jukao-san. Habang mas pilitin mo, mas mabilis kang mapapagod. Nagmadaling inayos ni Xiaofeng ang interes ni Yugong. Sira na ang iyong pundasyon nitong nakaraang 8 taon. Nilason ka na naman. Kung hindi maingat nagagamutin, ang immortalidad ay magiging demensya. Malamyos na sikat ng araw, hindi na maghihintay ang 2 angkan ng 1 pang 8 taon. Walang iba kundi
Ako na ang bahala rito. Magaling ang iyong pangatlong kapatid na babae. Isa ring dakilang maestro. Isa sa pinakamakapangyarihan. Kaya mong harapin siya. Gustong patayin si Xiaofeng? Huwag mong asahang makakalagpas ka sa aking bangkay. Ye, Ching. Bakit mo ginagawa ito? Unahin nating patayin ang unggoy. Kampante ka sa emperador, ngunit mapaghimagsik. Ngayon, ako si Ye King. Papatayin ka, ang pinakamahusay na Grandmaster. Ang kagalingan ni Hao Zun. Ngunit nakalimutan mo ang pagitan ng Grandmaster at Rurok na Grandmaster. Isang hindi matatawid na bangin. Hoy, ang aking pagkababae. Wala pang master na katulad ng antas ko. Bakit hindi mo ako sundin? Nangangako ako na kapag sinuntok mo ako sa dibdib, hindi ako tatayo, Panaginip mo lang yan, magnanakaw. Ito na ang pagkain ng alak. Parusahan natin ang iyong pangatlong kapatid. Huwag kang mag-alala. Ang ganda-ganda mo. Ayaw kitang patayin. Pagpatay ko kay Yefeng, sasambahin kita. Hayop kang magnanakaw, huwag kang maglakas loob. Hoy Xiaofeng, ikaw ang unang naglambing. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga ngayon. Ate, di kaya ng martial arts mo sa kanya? Kahit isang segundo lang, mahalaga na basta dumating si ate, kahit ayaw kitang saktahan kahit konti. Aray. Babae pala ang pinuno ng alyansang ito. Ang bango ng mga dapa. Hoy. Ibabalik ko sa'yo. Yejo, mag-ampon kayo ng pamilya. Di ba? Wala na ang pamilya. Yep. Para kanino pa ang pakikipagsapalaran mo? Alam ko na. Anak bride ka pala ng pamilya, Kunwari magkakapatid kayo. Pero ang totoo, babaeng walang kwenta. Wala yun. Lalo akong nasasabi, huwag kang mag-alala. Maghintay kayo nang papatayin ko muna si Yefeng bago ko kayo aliwin. Padaraman ko sa inyo. Ang ligayang hindi kayang ibigay ng hangin. Chanshaho, mas mabuting tumigil ka na. Kung hindi, hintayin mo ang pagdating ng ate. Pangako ko, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Gaano ba kalaki ang ate mo? Nasaan na? Tawagin mo na. Nakatira ako sa harem. Ginoo, inilalagay mo ang buhay mo sa panganib. Hoy! Mga duwag kayo, paulit-ulit na lang kayo. Napakababa ng antas ng kultura ninyo. Kung ganito ka-obsessed sa salitang ito. Una ko munang papatayin si Yefeng. Tapos, kunin ko ang 2 kapatid na babae. Sa panahong yun, pagsasamahin tayong lahat. Maganda yan. Master Ho, dahil ang bait ninyo, itatagubilin ko kayo sa aming Lu Family Dingshuan Hotel. Kompleto ang pasilidad ng aming hotel. Magsaya kayo ng libre. Sinabi kong papatayin ko si Xiaofeng. Tapakan mo na ang bangkay ko. Magnanakaw ng aso. Nakalimutan mong nandito pa ako. Nababaliw ka na ba? Ayaw mo na ba ng buhay mo? Kaming 4 na magkapatid ay inampon ng pamilya. Noong bata pa kami, binigyan kami ng pamilya Ye ng pagkain at damit. Tinuruan kami ng kaalaman. Ipinasa ang sining ng pakikipaglaban. Ang huling lahi ni Yefeng na natitira sa pamilya Ye, nanunumpa kaming ingatan ng huling lahi ng pamilya Ye. Papatayin na ni Yurong ang magnanakaw na ito. Ate Shisi, tulungan kita. Sige na. Gusto mo bang patayin niya si Xiaofeng? Baboy kang babae, subukan mo. Ligtas na ako sa bahay. 4,000 pares. Paumanhin. Gaano katagal papunta sa 5th Ring Road ng Yangjia? Yulat sa Grandmaster, mga kalahating oras ang biyahe. Bilisan mo. Kailangan ko ng 15 minuto. Tingnan si Xiaofeng. Akala mo ba kayong 2 lang? Kaya nyo bang mahuli si Benho? Naglalaro lang ako sa'yo, Yefeng. Di ko inakalang basura kang si Yuming Yu daw. Gagawin ko to sa harap nyo. 3 kayong lahat. Huwag kayong magpakapalat. Kung gagalawin nyo ang selyo, papatayin ko kayong lahat? Hindi ako mamamatay. Gusto ni Nifong pakinggan siya. Magpagaling ka muna, kaya namatay na lang tayong lahat. Kahang mamatay ako, babanat ako sa inyo. Mga walang kwentang bagay. Ikaw pang hamak na to, hahadlang. Alam mong imposible, pero tatapusin ko mga mandirigmang tulad namin. Pinalaban namin siya. Oo. Ate, may nangyari ba? Hoy? Ate, kung hindi ka darating, mamamatay tayong lahat dito. 5 minuto na lang. Sigurado to. Prop na pang takas. Pagmamalabis. Sasamahan kita sa laban? Hindi kaya ni Lolo Tercero?
Walang katulad ang lakas ng Marquis, Rurok ng martial arts, buhatin ang kaharian ng Dinglong. Walang kapantay si Lord Hu. Higit pa sa rurok ng Grandmaster. Baka ang master na to ay wala lang. Grandmaster lang pala? Kahit pigilan ng master, sa harap ni Lord Hu, hahagulgol na lang ako? Yeltsin Yellow Ship, Yang Yuru, Yefong, itong tatlong babae ang pinakamalapit sa'yo. Ipepritong buhay ang lahat dito. Bago mamatay, may masisilayan pang makulay. Pagka-reinkarnasyon mo, ito na ang ipagmamalaki. Ang babaeng makakasama kay Lord Hu, biyaya pa ito sa inyong mga bruha. Huwag nyo nang pagsisihan ang biyayang to. Teka, hubaran si Lord Hu. Si Lord Hu po ito. Ako na to. Nahuli ng husto. Lagi na lang siyang nauwi. Di ko alam kung nandito ang Panginoon. Malayo pa ang pagtanggap sa inyo. Sana'y patawarin ako ng Panginoon. Dakilang guro. Meron talagang mga dakilang guro sa mundo. Tian siya ho. Isa ka sa mga haligi ng Dragon Kingdom. Bakit mo inaapi ang mga tao sa Xiaoxiao Martial Arts Hall? Iulat sa dakilang guro. Nakipagsabuatan ang Martial Arts Hall. Nangyang sa mga piratang hapon, nais ipagkanulo ang mga lihim ng Dragon Kingdom. Nalaman ng pamilya ng asawa kong si Luna ito. Pumunta para pigilan. Sino ang akalain na mga magnanakaw ang pumatay sa kanyang kapatid? Wala na tayong magagawa. Kailangan kong hanapin si Xiaoho. Hindi nag-atubili si Xiaoho. Espesyal na magnanakaw. Hoy magnanakaw. Tinanggal ng magnanakaw ang sinturon. Ay, oras na para lumaban. Nasira ng mga magnanakaw na ito. Nagsasabi ka ng kalokohan. Halatang nang aapi ka? Gusto mong patayin si Yefeng? Gusto ko ring paghiwalayin ang dalawa kong kapatid? Guro, wag po kayong makinig sa mga paninirang puri ng tampalasan. Bruha, nangahas ka pang magdanak ng dugo. Pumapatay ako sa harap at likuran. Mataas na ranggo. Anong klaseng babae? Hindi ko kayo gusto mga magnanakaw. Dakilang guro, nakita mo rin, buhay pa rin ang mga magnanakaw na ito hanggang ngayon. Hindi nagsisisi. Hilingin sa dakilang guro ang maglabas ng kautusan. Magmadali ka at lumuhod sa Panginoon. Naghihintay na magalit ang Panginoon. Ako ang nagsabi, ikaw ang dapat lumuhod. Yefeng. Yuro, huwag kang mag-alala. Lubos na akong gumaling. Pagbalik ng lakas, puntahan mo agad ang dakilang kapangyarihan. Ipinagkaloob ng dakilang kapangyarihan ang iyong kamatayan. Sinabi kong ikaw ang dapat lumuhod. Sumpain ka rin. Jomingkay pa rin ang pangalan mo. Ang Avenue ay kataas-taasang kapangyarihan. Pangunahing martial arts master sa buong mundo. Kahit pa anak ng Dragon Emperor, pwede ka pa rin makipagromansa. Hoy, huwag kang lalakad, dakilang doktor. Di ko alam kung bakit masaya ang dakilang doktor sa pagbalik. Nabalitaan ko ang tungkol sa matagal nang nawalang kapatid. Bigla na lang lumitaw sa Jiangcheng. Dumating para maghanap ng tao. Nakababatang kapatid. Archmage, kung ipagkakatiwala mo ito sa akin, si Luna na asawa ko ay kilala sa Jiangcheng. Siguradong makakahanap ng tao. Di ko alam ang mga katangian ng kapatid. Nagpadala na ako ng tao para maghanap. Ang kanyang 36 na pamilya, siya na lang ang natira sa Junweigo Military Region. Malubha siyang nasugatan, winasak ang kanyang mga nagawa, itinakda bilang kaibigan. Sa ilalim ng isang tao, mahigit 10,000 katao na wala siya nang walang paalam sa loob ng 8 taon. Kapag nakita na si Lin Shun, pero inapi ng mga manloloko, makakahanap kaya tayo? Imposible yan. Leaf Maple. Paano mangyayari yun? Paano naging siya yun? Kapatid niya yun. Punong guro, nagkamali po ba kayo? Si Yefeng ay walang silbi. Sa loob ng mga taon, naghirap si Xiaofeng para sa'yo. Ate, okay lang ako. Si Yurong ang nahirapan. Walo siyang taong nag-alaga sa akin. Pagalingin mo sa ko. Gawin mo ang best mo. Sige, ang ganda. Yuro Karen, hindi masama para sa amo kong si Ye. Siyan siya, pinagpala ka ng emperador, pambihirang estado sa Dragon Kingdom, pero ayaw mong tulungan ang bayan, maglingkod sa bansa. Sa halip, abusuhin mo ang kapangyarihan. Alam mong si Xiaofeng ang Dragon Emperor, ang mahangin na gabi. Sumusunod pa rin, may sala ka. Pamilyang Lu, naging magkamag-anak tayo noon. Ang maliit ninyong pamilya Lu ay yumaman, walang anuman. Nahulog si Dade sa patibong may sala ka. Alam kong mataas ang poder ng punong guru mo, lakas, pero dapat maging patas ka. Patiwasay na katotohanang nakipagtalik si Yefeng sa mga piratang hapon. Hindi mo dapat sumagot. Baligtarin ang katotohanan, putol.
Nana, Panginoong Mandirigma. Sisihin ang bruhang to, niligawan niya. Tapat kay Panginoong Haring Ye. Paano matatalo ng isang banat lang? Sinisi pa ang patay. Mas karapat-dapat ka pa. Ate, mabagal. Ako nagpalaki kay Libingan. Kung wala ako, wala yung mga tagumpay niya. Lalo na yung mga kasalanan niya. Ngayon, lilinisin ko ang inyong pasukan. Huwag kang kabahan. Mas malakas si Xiao Feng kesa sa nakikita. Tumindig ka't labanan mo ako. O mamatay ka. Ang ibig niyang sabihin ay sakin din. Hoy, Yefeng. Akala ko mamamatay na ako, Yefeng. Di ko inasahang hahanapin mo pa ako. 8 taong takbo ng takbo. Lumalangoy ka pa sa agos. Di ko na alam ang geometry ng regression. 8 taong puyat sa pagsasanay. Di na tulad ng dati. Ito ang panahon. Itinuro niya sa akin ang 7 sugat na suntok. Hanggang sa maabot ko ang rurok ng dakilang maestro. Gabayan kita ngayon. Tikman ang lakas ng rurok ng patriarka. Yeah. Sinabi ko na sa'yo, magandang binti pero tuhod. Haba ng binti at 3 dugtong ng dugo. Nakalimutan mo ang sinabi ko, malinis na. Autoridad na, tagapagpasimula, mga binti para sa tagapagsanay. Nakita mo na ba ang kumander na sumugod sa labanan? At ang 7 sugat na suntok na itinuro ko? Dapat alam mo na, ang laman loob ay hinati sa ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang 2 kinang langit at lupa ay yin at yang pinagsamang 7 sugat na suntok. Isang suntok, 7 sugat. Sugat sa kamao. Kung hindi pa sapat ang kakayahan mo, huwag magmadaling sumubok. Masasaktan ng baga. Isinuko mo lahat ng mga taong ito. Umakyat sa tuktok ng dakilang maestro. Malamang ang iyong mga laman loob nabulok na ng tuluyan. Okay, maraming gustong sabihin. Sa daan. Hey. Ang kamahalan na Flax. Patawarin mo po ako. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Tawaan mo ako. Ako'y isa lamang mong aso. Kakagating ko ang sinabi mo. Pagkalooban mo ako, lalayas na ako. Ang kamahalan na yan, kasalanan ko ito. Nawalan din ako ng 2 anak dahil dito. Paggalang sa magulang bago mamatay, iwanan mo kami ng asawa ko. Mabuhay na lang tayo, pagsisisang habang buhay. Maghanap ako ng dahilan. Luming, patay na si Luna. Ngunit hindi mababayaran ng kamatayan ang kasalanan mo, may humatak sa akin. Makinig ka sa akin. Bigyan mo sila ng pahinga. Huwag patawarin. Yuru, ito ang usapan. Gagawin kitang pinakamasayang babaeng ikakasal sa mundo. Simulan bukas, gusto kong ipagmalaki sa mundo. Ikaw ang aking asawa. Ang mabuting ate ay parang ina. Kasal ni na Yuran at Xiao Feng. Ako'y may 1 bilyon. Gawin nating malaki. Ate, huwag gawin nating simple na lang. Lahat ay simple. Nooy 30 miyembro ng Angkanye ang nagbuwis ng buhay para sa bayan. Libu-libong sundalo ang namatay ng walang labi. Ngayon kakagising lang ni Xiao Feng. Malaking kasal, baka makalimutan. Ang perang natipid, magagamit para sa mga veterano, matapat na anak, bigyan sila ng matiwasay na pagtanda, alagaan. Gaya ng inaasahan sa aking mahal na mistress, karapat-dapat sa prinsesa ng kaharian ng dragon. Suriin ang sitwasyon at iparating ang aking 5 utos. Ipunin ang lahat ng opisyal ng kaharian ng dragon, makiisa sa napakalaking pagdiriwang. Kasalan ni na Tio Xiao Feng at Tia Yuru, anyayahan mo rin ang mga kamag-anak at kaibigan. Gawin nating napakalaki. Oy! Sigabikid kam, sa siginti mayawan, sisingam. Ang kagalang-galang na Yehuang pakitingnan ang mensahero ng bulaklak. Naiintindihan ko na. Yuzhou, aalis muna ako. Maghintay kayo rito kasama ang Binibini. Sige. Binibini, alagaan mo ang kapatid kong babae. Kung hindi, gaya ng sinabi mo. Naiintindihan, Bayaw?
Uy, hindi ba ito pinsan ko? Xiaoling, ito yung mahirap na kamag-anak na sinabi mo, maganda naman pala siya. Bakit mo napangasawa ang may sakit sa utak? Nakakahiya may ganyang kamag-anak tapos ipapasa sa lola. Di gaya ni Yuting na nakakita ng napakagandang kapalaran. Xiaoting, pangalawang Chiyo. Ito si Xiaoting, siya ba ang asawa mo? Tinawag niyang Yulong nang nagkataon, close ba tayo? Sinabi ng tatay mo sa telepono na ikakasal ka. Akala ko nanloloko ka lang para sa pera. Ano? Pakakasalan mo talaga yung may sayad? Oh, yung Xiaoting, ang tatatay ko ay tiyuhin mo. Manahimik ka at gising na ang kapatid ko. Hindi siya baliw. Nagising na. Ano naman? Gising na isang basura. Yang Yulong, para sa aming lahat na naniniwala sa Yang, payuhan kita ng isang bagay. Ang babae ay maganda lang, pero hindi yan magwo-work. Sayang lang ang oras. Tingnan mo ang lalaking hinahanap ko, anak ng pinuno ng Kunshin School. Ang biyanan ko ay top player, ika 67 na malaking tao sa Jianghu Rankings. May 7 pangalawang klase na eksperto sa kanila. Hoy, little god, huwag kang magyabang. Madaling mapuot ang tao sa iyo. Siyempre, dami kong eksperto sa Kunshan. Hindi ako takot sa delivery guy at soft rice eater. Tandaan mo. Hoy, Jorting, extraordinary. Paano mo tatawanan si Yuru? Kahit mahirap si Yuru, kahit tanga, pinsan mo pa rin siya. Si Yuru ay hindi ako ang pangalawang tiyo. Ikaw pa. Naghirap ang tatay at nanay mo. Kaya mong makahanap ng mayamang pamilya para gumanda buhay nila. Pero pinili mo ang siraulo. Ikinaasiwa ng mga ninuno. Gusto mong sabihin ko, ang kasal na to, huwag mo ituloy. Papakilala ka ni Extraordinary sa mga kaibigan. Lahat mayayaman. Oh, kung gusto mo ng sobrang mayaman. Pero 50 o 60 anyos na lahat. Pero sa tingin ko, takot ka. Hindi ka dapat takot. Diba? Miss, kasalan ko ngayon. Lahat ng bisita ay welcome. Huwag kayong magalit. At mahal ko si Yefeng. Noon, ngayon, sa hinaharap, siya pa rin. Mayaman o mahirap, siya lang ang mahal ko. Mayaman man o mahirap, siya lang ang mahal ko. Si Yefeng lang ang iniibig ko. Kahit demensya ay may paboritong bibingka. Kuya, ayan ka pala. Yang Jianchun, tingnan mo ang anak mong pinalaki mo. Mabait at maalaga ang manugang ko. Siya pa ang nanira kay Ludong Bin. Di marunong kumilala ng kabutihan. Gusto kong makita ang kakayahan ng kasal niyo. Baka maging katatawanan kayo sa Jiangcheng. Yang Yulong, naisip mo na ba ng maigi? Matatapos din ang kasal na to, magiging second hand ka na. Walang kwenta yon. Ate, bakit mo ako pinigilan? Marami na akong nakita ganyang eksena. Huwag mo silang patulan. Maihayag ang tunay na pagkatao ni Bayaw. Tignan natin kung anong masasabi pa nila. Nandito na si Kuya. Bilisan nyo! Bilisan! Xiaoting, ito ba ang asawa mo? Mukhang presentable. Mas maganda siguro to sa manugang mo. Ang dumi-dumi ng pamilya nyo. Paano ninyo naimbita ang daming bisita? Di kaya mga artista lang yang hinire nyo? Kuya, hindi mo naintindihan mga panauhin sila ni Yefeng. Ano? Sino? Si Yefeng. Talagang basura iyon. Ha. Naniniwala ka sa mga yan? Kung marami siyang kamag-anak at kaibigan, bakit pa kayo mag-aalaga dito sa loob ng 8 taon? Narinig ko para gamutin ang walang kwentang yon. Di man lang katumbas ng bayad sa pagtulog. Ayan na naman, walang kabuluhang anak na babae, pati mga pangyayari sa buhay ng anak niya na antala. Hirap pang magkaroon ng disenteng kasal. Nakakatawa talaga. Gustong gusto ko ang kasal na... Ideya ko yan. Anong ideya mo? Kaya ninakaw niya ang pera mula sa pagbenta ng bahay. Yuro, hindi ikaw ang pinag-uusapan. Ang pamilya mo'y di makapagbukas ng kaldero. Nakipagsabwat ka pa sa iba para lokohin ang pamilya. Tumigil ka? Ang kapatid ko ay hindi... Anong pinag-uusapan ng mga nakatatanda? Tangang bata ka rin o ipinagbili ng kapatid mo. Nagbibilang pa ng pera para sa kanila. Shocker, paano ka magpapakita ng respeto? Si Jay naman? Bilang nakatatanda, di ko sila pwedeng paluin. Ganun kamahal ang mahirap na bata? Sabi ko,
Paano ako magiging tanga tulad mo, kuya? Ang ibang aso'y bihasa sa paghanap ng buto. Hoy, ang pamilya mo'y magaling. Itinapon sa Poso Negro para humanap ng makain. Tama talaga ang sinabi ni Kuya. Sabi nga ng mga tao, ulol na may demensya. Tamang-tama ang pagtutugma. Xiaoting, ito na ba ang napupusuang asawa? Anak ng puno ng Kunshan School. Tama, ang asawa kong si Li Feifan, 36th na henerasyong general ng Kunshan. Nakaharap sa mga third-rate na maestro nung bata pa, ang Kunshan sa hinaharap ay... Talagang may pag-asa sa murang edad. Laging iginagalang ng bansang dragon ang martial arts. Magiging asawa ka ng puno ng Kunshan sect. Mga kilalang tao sila sa buong lungsod. Hindi tulad ng may demensya. Patong kasal kailangan pang umupa ng bisita. Ngunit ang kabiguan ni Yefeng ay di mo siya masisisi. Ang buong angkan nila'y walang utak, di ba? Kapag nakilala mo ang mabuting dragon tagapagtanggol, mataas ang posisyon mo, maging tanga. Siya dyan yan, karapat dapat siya dyan. Makatakas man ang mga tao sa labangang ito. Kung di makatakas, magpanggap kang patay. Ngunit ang angkan nilang Ye, payak ang pag-iisip, malalakas ang katawan. Ayan na nga, patay na silang lahat. Sinabi rin niyang, tanga ang angkan ng mga Ye, higaya mong maldita at tangang babae. Napangasawa ang isang ulyanin. Yuhin, elders ka nga, iginagalang kita. Ngunit di ibig sabihin na pwedeng laitin si Yefeng, apihin ang angkan ng mga Ye. Ibinuwis ng mga martir na Ye ang buhay para sa bansa. Sila'y mga bayani. Bayani? Sa tingin ko pugad ito ng mga enggot. Dapat tulad ni Li Feifan, pagkamatay ng punong leader, maraming alagad kung kailan mo gusto. Ilang tao ba ang pinapahalagahan niya? At umaasa lang siya sa amang pinuno. Ang bayaw ko'y nasa ilalim ng isang tao sa Dragon Kingdom. Nasa ibabaw ng 10,000 tao, Nasa ilalim ng isa? Nasa ibabaw ng milyon. Sino ang pinag-uusapan mo? Isang ulyanin. Lokot dukha. Di ko ma-distinguish ang totoo sa panaginip. Itong lalaking ito, basta't mahirap ka, pangarap lang sa araw. Ang kamahalan na Yewang, nais ng Dragon Emperor na personal na bisitahin ng Jiang Cheng. Ngunit dahil sa abalang gawain sa bansa, ipinadala ng espesyal na kontrabida ang battle suit at regalong pangkasal. Sa darating na kasal, siguraduhin si Reyna ang bida sa eksena, gawing top wealthy family ng Dragon Kingdom ang Yang. Sige, alam ko na... Yuru, ito'y dahil madaling tuyain ang pamilya kong Yang. Kaya ngayon, gagawin kong number 1 mayamang angkan ng Dragon Kingdom ang Yang. Gawing unang martial arts school sa Dragon Kingdom ang Yang Jia, papaluhurin ko sila at paglingkuran ng buong mundo. Master, saan po tayo pupunta? Dala mo ba ang yaman ng Kunshan? Nasa akin na lahat. Ikakasal ang kapatid ng Wumeng Alliance. Isang pambihirang okasyon ito. Kung mapapansin tayo ng Lord Alliance Leader, di ba't maghahari-harian tayo sa martial arts? Mga basura, bakit kayo nandito? Tumahimik ka. Mga bigatin ang pupunta dito, walang silbi. Tama po kayo, Master. Nakita namin siya sa Yang family kahapon. Ang manugang ni Master Yang na may demensya. Bakit biglang gumaling? Bata, kasal ngayon ng kapatid ni Ye. Nagkakalat pa kayo dito? Kulang ang sa buhay para bayaran yan. Sino kayo? Siya si Master Litong Tian ng Kunshan Sect. Ikaw si Litong Tian. Ikaw pala ang nagpadala ng 100 biscuits. Mabait sa akin ang pamilya Yang, kaya sinusuklian ko ng sobra. Anong problema? Umalis kayo dito kasama ng mga gamit ninyo. Di ko kailangan ang mga gamit ninyo. Bata, sino ka ba? Regalo ko ito para sa kapatid ni Ye. Maligayang regalo. Salamat sa inyo. Ako si Yefeng, kapatid ni Yejo. Bata, nagpapanggap kang kapatid ni Yejo? Sige, tuturuan kita ng leksyon para kay Yejo. Mahina ang kamao, nagmamagaling ka pa, naliligaw na bata. Hoy, ikaw. Yelianju. May nandito, nagpapanggap na Spirit Emperor, nagmamayabang. Ang batang to, nagpapanggap na kapatid mo't nagyayabang. Nakipagtalo ako sa kanya, nasaktan talaga ako niya. Masayang araw sa lupain ng alyansa ng 5 pusa. Ano ang lakas ng loob mong gumulo? Akala mo ba'y pusa ka na may 9 na buhay? Wala akong 9 na buhay, pero matibay ang buhay ko. Kahit dumating si Yama, di niya makuha to. Tama? Ate Fourth. Ate Fourth. Pre, nababaliw ka ba? Humanap ka ng kamag-anak mong ipapadala.
Alam mo ba kung sino to? Pinuno ng alyansa ng martial arts. Ulo ng martial arts sa Dragon Kingdom. Akala mo bagay ang buhay mo maging kapatid ni Master Ye o ang tatay mo? Nanay mo ba may ganung buhay para manganak ng babaeng katulad ni Lord Ye? Yin Moju, bakit mo ako sinasaktan? Ayos nagkataon lang. Galing talaga ng kapatid ko sa pagbabalik buhay. Ano? Talaga nga. Hoy tol, barbarong dahon. Di ko talaga alam na kapatid mo pala siya. Kung alam ko lang kahit 10 lakas ng loob, di ko lalabasin itong ninuno. Tayong lahat ay martial arts. Alam mo, para sa mga nagawa ko na para sa martial arts, bigyan mo naman ako ng pahinga. Tamang daan? Anong utak ng martial arts ang nagbabayad ng kabutihan? Anong utak ng martial arts ang nagmamakaawa? Anong utak ng martial arts ang nagpapanggap? Anong martial arts utak ang nagbabayad ng kabutihan ng sama ng loob? Anong martial arts utak ang nagmamano? Anong martial arts utak ang naglalaro ng tuso? Alam mo ang Diyos, makakaabot ka sa langit. Kung kaya mo talagang umabot, kailangan kong magpaliwanag sa biyenan kong lalaki. Malapit nang magsimula ang kasal ni Xiaofeng. Hindi ka pwedeng mawala bilang lalaking ikakasal. Ako na ang bahala dito. Bulag, huwag kang magpanik. Walang dumating. Kunin mo ngayang 100 pancake. Habang mahirap pa ang taong ito, nangangarap ng gising. Eh di sabihin mo saan tayo nangangarap. Dito na ang hipag ko. Huwag kang maalala, Binibini. Sabi ko walang makakapanakot sa mga magulang natin. May problema ang ate kong panganay. Pwede mo ba akong tulungan? Ang baho ng hininga mo sa pakwan butong kinain mo. Ikaw yung tangang si Yuro. Aray. Ikaw, ang lakas ng loob mong paluin ako. Alam mo ba kung sinusuportahan kita? Alam ko kung bakit ko pinalayo ang nanay ko para lang mapalo kita. Nakakahiya sabihing matanda ka na. Anong lakas ng loob mong manakit sa akin? Alam mo ba kung si Tio Yang Yulong ito? Alam mo ba kung bakit mo pinaalis ang mga magulang mo? Para lang saktan ka. Nakakahiyang sabihing matanda ka na. Bumaba ka ngayon din. Kainin mo ang basurang ipinatapon mo sa akin. Si Yeye Feng ay matanda rin. Huwag kang magmalabis. Huwag kang mag-alala. Si Yurong at iba pa'y mga kamag-anak lang naming mahihirap. Sinabi ko, hindi ba gusto mong sumipsip sa mayayaman? Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon para makisipsip ka. Walang galang na bata. Pinapahalagahan ko ang relasyon natin. Nagpunta pa ako sa walang kwentang kasal na ito. Paano mo tratuhin ang mga nakatatanda, ya? Anong mali sa sinabi niya? Mga kamag-anak na mahihirap din. Mukhang lalong nahihirapan ka. Bakit gusto mo ring kainin ang basura niya? Yang Yurong, ito ang asawang Hao na hinahanap mo. Hindi man lang tayo pansinin. Kung sikat ang mga matatanda, hindi lang ako concerned, nasa isip pa rin. Pero ikaw lang, ang mga matatanda na to ay dapat luhuran ako. Bastos, anong karapatan mong magsalita sa tatay ko? Pinatulan mo pa ang bayaw ko? Anong sinabi mo sa mga magulang ko? Ang kapal ng mukha mong sumagot. Anong karapatan mong paluin ako? Asawa, tignan mo ang bastos na batang to. Naghahanap ng away. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang pangalan ko'y kilala sa buong angkan? Papatayin kita. Mga tamad, talagang ikinahihiya namin ito. Aray hahaha. Ngayon, bumaba ka't magpatuloy sa pagkain ng basura. Magandang ideya. Ang laki ng pabrika. Ngayon ko lang nakita ang mas baliw kaysa sa akin. Bata, halika rito. Nakita mo ba, iho? Mga ekspertong pangatlong klase lang ito. Saan man pumunta ang asawa ko? May mga master sa dilim na nangangalaga. Iyon ang pagkakaiba ng mga tao. Umalis ka sa daan. Bata, hindi kailanman nagpatalo ang tatay ko. Pangahas mo akong saktan? Sabi ko na, tapos ka na. Isang martial artist na hindi pa natatalo. Kaya pala naghahanda ako para sa exam sa Kunshan School. Sa dami ng resources sa martial arts, isang pangatlong klaseng master lang. Bata, hayaan mong isipin niyo ng patay. Hindi ka ba nag-aral? Gusto mong turuan kita magbasa? Patayin mo siya para sa akin. Pinaklas ko ang kanyang mga buto. Isa-isa, ipakain sa aso. Hindi ka marunong sumulat? Ituturo ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Imposible yan. Mga third-rate master lang sila ng Kunlun faction ko. Ikaw ba'y second-rate master? Second-rate master na sila Feifan. Mas marami na akong napatay na second-rate master. Imposibleng second-rate master ka. Puro ka lang pagmamayabang.
7 piraso lang ang kunsyan pie ko. Para kang palakang nakatingin sa buwan sa balon. Kahit pa dumating ang tatay mo, parang langaw lang yan sa langit. Ha, tol. Sinong di magyayabang? Naalala ko nga, top player ang tatay ko. Nasa Jianghu leaderboard si Lu Hongguo, makata at mangangaral. Pangahas kang manlait, suntukin mo ako. Ito sasabihin ko, tumawag ka lang, pwede dumating ang tatay ko. Pagkatapos papatayin kita ng parang langgam. Kahit na ang tindahan na to at pamilya niya, ipapalibing ko kasama kayo. Demensya, narinig mo yon? Basta't dumating ang biyenan ko? Huwag kang mamamatay agad? Extraordinary, tawagan mo na mga biyenan mo. Tigil na ang away, La Faifan. Nasaan ang tatay mo? Natatakot na yung bata, di pa ako nakatawag. Ama, bakit ka nandito? Matanda, si Litong Dian ay humihingi ng tawad sa iyo, Ama. Anong sinasabi mo? Tinatawag mo siyang dakilang tao. Miss, puntahan mo ang aming ama. Kasalan ng anak kong babae. Sino nag-anyaya sa iyo dito? Walang utang na loob. Kuya Yang, nagkamali ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Alam mo bang mali ito? Sa tingin ko, natatakot ka. Litong Tian, ikaw ay mandirigma noon. Palamunin sa kalsada. Bakit hindi ka humingi ng tawad sa biyenan na matay ka sana sa gutom noon? Sabi mo noon, kabutihan ngayon, sasambahin ng lubos. Kamakalawa, humingi ng tulong ang biyenan ko. Hindi ka lang tumulong. Ano pa ang ginawa mo? Nagpadala ka ng 100 na pansit? Ganun ka magpasalamat? Nagbalik ka ng sama sa kabutihan. Lumuhod ka? Ano pa sasabihin mo tungkol sa hustisya? Ngayon, ako ang kinatawan ng biyenan ko. Ayaw na namin sa tulong mo. Pero lulunin mo ang 100 pansit na ito. Kung hindi mo matapos, wala nang saysay ang Kunshan faction. Ako ay... Ayaw mong kumain? Kakain ako. Kakainin ko to. Li Feifan, ito ang sinasabi mong takbuhan. Ye Feng, anong ginawa mo sa ama ko at bakit? Ama, huwag ka nang kumain. Tatay, anong nangyayari? Huwag mo akong takutin? Alam niyang nagkamali siya ng hindi dapat nakalaban ka ng maling tao. Nagbabayad sana siya. Walang saysay ang malakas na hangin, aking agad na lutas ang kapahamakan. Kaaway mo ang buong 3 paksyon ng Kun. Dito isinusumpa ng di pangkaraniwan. Dudurugin kita hanggang maging abo. Pabubuhayin kitang walang hanggan. Iyong ampunang anak, gusto mong mamatay? Kailangan kong sundin. Pinadala ba ako ng kapitan upang magsalita ka? Hindi ko alam. Tatay, anong nangyari sa'yo? Biyenan, ikaw na yang Jianchun. Saan mo nakita ang manugang na ito? Bilisan mo at pigilan siya. Karapat dapat sa iyo si Litong Tian. Sige na, hindi maayos ang pamilya mo. Ayaw kong masaya ang pamilya ng iba. Diba? Nakita ko ang anak kong nakahanap ng mabuting asawa. Naiinggit, hindi ko matiis. Kaya't hindi alam ng batang to anong mahika ang gagamitin. Nasaktan ang aking mga biyenang ganito. Pangkukulam. Bobo ka ba sa pagbabasa ng mga nobelang online? Walang ganyang bagay sa mundo. Kung hindi dahil doon, ikaw ang magpaliwanag. Marangal na puno ng Kunshan School. Ang ika-67 na eksperto sa mga ilog at lawa. Bakit katakot sa sarili mo? Kahangalan na. Di kayang magpakasal. Dukhang multo. Ikalawa sa ranggo ng Jianghu, dumating ang puno ng Kunsheng Qingyi sect at si Qingyi. Ipaasa ang pamamaraang Wind Thunder Palm at Snowmaking Sword Technique. 3 damit multo. Pinadalhan ng Ghost Valley si Chief Ding Dashan. Ipadala ang sagradong sandatang /Shadow. Dumating si Hong Laosan ng ika-9 henerasyon ng Beggar Gang. Ipadala ang 3 utos ng mga matatanda ng Beggar Gang. Makapag-uutos ka sa libu-libong miyembro ng Beggar. Natalo ni Lu Qingyi ang 130 plus hapon piratang mandirigma. Ganap na nakawala si Lu Qingyi sa huli. Lalabas lang ang Dragon Kingdom kapag may banta, ang samahan ng pelikula telebisyon. Nagulat ang Ghost Valley Sect may ipinadalang tauhan, ikasiyam na henerasyong elders ng Beggar Gang. Mas mataas ang ranggo kaysa leader ng Beggar Gang ayon sa mga chismis. Nakaabot na si Hong Laosan sa antas ng Midyong Guro. Hindi imposible yan, mga nangungunang martial artist ng Dragon Palace. To
Paano sila magbibigay ng congrats sa'yo? Artista lang yan. Artista lang talaga yan. Bayaw, wala kang pambayad ng venue. Kaya sa bahay lang, ako pa ang gumastos para sa artista. Saan galing itong hindi kilalang batang to? Akala nila mga artista tayo. Sabi niya hindi, kilalang kilala. Laging makalat ang mga miyembro ng Beggar Gang. Tingnan mo tong ikatatlong hong, maayos at malinis ang suot. Walang kahit tagpi. Di ba't hindi kayo mga artista? Kapatid ng leader ang tangang sumali sa Martial Alliance. Ang kasalan, sinusuot pa rin ng matanda ang basurang damit. Hindi ba't kahihiyan to sa pamilya? Eksakto. Nakilala ko ang mga master sa martial arts conference. Lahat totoo. Ganon. Si Yefong pala ang nagpapanggap na leader para lukohin kayong sumuporta. Mga nakatatanda, walang kwentang batang nag-ayuno ng 8 taon, siya lang nabubuhay sa pagde-deliver ng pagkain. Kagabi lang nakabawi. Paano makakakuha ang ganitong tao bilang kapatid ng leader ng Martial Arts Alliance? Kahit 8 taon, umaasa pa rin sa ibang tao. Kaya katatanggap ko lang ng liham mula kay Pangulong Alyansaye. Hindi ko nakita ang totoong tao. Ako ay miyembro rin ng samahan ng mga pulubi. Ako rin. Kaya lumabas ang katotohanan. Si Yefong ang nagpapanatili sa sitwasyon, samantala, para makakuha ng mataas na marka, ang kapal ng mukha mo, peke-in ang pagkakakilanlan ng leader ng alyansa ng martial arts. Magpadala ng imbitasyon sa mga nakatatanda. Hindi inasahan ng amang pangaman ito, di ba? Hindi mo na unawaan. Nakikita ko ang bakas sa pamamagitan ng matalas kong paningin. Lubusang pawalang sala ang iyong kasalanan. Mga kapwa martial artists, ang manugang ko ay hindi nagsisinungaling. Walang kasinungalingan. Ang kapatid ay ikakasal na bilang kapatid. Bakit wala ka roon? Bakit wala rito ang mga kapatid ni Yefeng? May problema kaya? Huwag mag-alala, ate. Pagpasok sa kaharian ng imperial na pamilya, halos walang isyong pangseguridad para sigurang sunduin ang pangalawang kapatid. Si apat na kapatid na leader ng alyansa ng martial arts. Nag-iing Panginoon ng kaharian ng dragon. Nifeng, huwag mong sabihing pangatlong kapatid mo ang punong Diyos ng digmaan. Walang kamatayang Diyos ng digmaan. Ang pangalawang kapatid ay Muse, ng militar na pananaliksik ng dragon. Tama, sila ang tinutukoy ko. Walang hiya, Karong, ang mga Muse sa itaas ay pawang mga kapatid mo. Tatay, napatunayan kong sinungaling ang batang to. Huwag mong paniwalaan. Tatay, mga nakatatanda, ayan na, mamatay ka na. Mukhang nilinlang tayo ng gagong to. Pangis mong bata ka, sa ginawa mong ito, magbabayad ka. Sinabihan ka na kung sino ako, pero hindi ka naniniwala. Wala rin akong magagawa. Malapit na ang tamang panahon. Anong masasabi mo dito? Sabay kayong lumaban. Kapag nanalo ka, matitiyak mo. Gago ka. Lahat tayo modernong martial art expert. Hindi ba pareho lang kung sabay tayong lalaban? Biro lang sa martial arts? Kung manalo ka, biro lang yan? Nakakatakot bang pirmahan ang kasunduan ng buhay at kamatayan? Bakit hindi? Pero may isa akong hiling kapag natalo ka na. Irerespeto ko ang Young Family Martial Arts Hall ng biyenan ko. Ano ang nangyari? Iginagalang ang Young Family Martial Arts Hall. Nakita ko na ang martial arts ng Young Family. Pangit lang na kung fu. Kung gusto mong igalang namin ito, panindigan mo. Maliban kung manalo ka gamit ang kung fu nila. Siyempre, sang-ayon kami. Elvesenyi, sayang ang posisyon mo sa martial arts. Alam kong mahina ang Young Family sa martial arts. Kailangan kong gamitin ang kanilang estilo. Tsaka hindi naman ito natutunan ng bayaw ko. Paano niya gagamitin yun laban sa inyo? Pwede mo na ring gapusan siya para hampasin mo. Maganda ang ngipin, matalas ang dila. Hindi gamit ang Young Family Kung Fu. Paano namin ito igagalang? Sige, pangako ko si Yefeng. Tatay, huwag kang mag-alala. Sabi ko gagawin ko itong pinakamagaling. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Pero hindi mo kaya talaga. Kaya tatay, turuan mo ako. Mag-aaral ako ngayon. Live learning? Nag-aaral ka ng husto, bata? Hindi mo kami kayang talunin? Alam ng kabataan na may iba pa. Sa isang lugar sa kalangitan, huwag padala sa kasinungalingan. Ang martial arts niyang ay hindi umuusbong. Kahit magsanay ka pa ng 10 taon, hindi mo ako kalaban. Yefong, naghahanap ka ng kamatayan. Naisip ko na ang eksena ng pagkapalo sa lahat ng sulok, papatayin kita. Ipapadala ko ang buong pamilya, yang sa libing mo. Yefong, sigurado ka bang kaya mo? Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako lalaban ng walang paghahanda. Tatawagin kita agad. Panooring mabuti. Tatay, gamay ko na ang boxing ng pamilya. Yang magpahinga ka muna. Susunod na laban, kung may mali kayong makita, sabihin nyo. Sige.
mga ginang at ginoo. Sanay na ako sa Ako Points ng Yang family. Pumunta kayo sa harapan. Narito ako para malaman ang teknik niyo. Sinabi kong malaking araw ko ito. Wala akong oras para labanan kayong isa-isa. Kaya sumama kayong lahat para hindi maantala. Hambog na bata. Kung determinado ka sa kamatayan, huwag mo akong sisihin kung walang awang. Kalimutan mo, huwag sabihing inaapi kita. Kung matatalo ka, ililigtas ko ang buhay mo. At ako rin. Nasaktan ko ang loob mo. Hindi tama yan. Malinaw na tuwirang suntok ito sa pamamaraang Yang Jaquan. Pero ang kanyang suntok, hindi tuwing diretsong suntok. 4 na suntok ng mabilis. Pero ang kanyang suntok ba ay pamamaraang Yang Jaquan? Ngunit walang pinagkaiba ang kanyang suntok sa Yang Jaquan. Paano naman siya? Pinapaganda ni Ye Feng ang Yang Jaquan. Paano yan posible? Ang Yang Jaquan ay huling labi ng kadalisayan. Kahit gaano kalakas ang batang to, di niya matatalo ang maraming ekspertong naririto. Ye Feng, nanloloko ka. Hindi ito tunay na Yang Jaquan. Tumahimik ka, tanga. Ginagamit talaga ni Yang Xiaoxia ang Yang Jaquan. Malaking problema sa Qing Yisek natin, so... Pinaghusay ang Yang Jaquan sa labanan. Sa isang labanan, isang kumpletong martial arts. Naging pangunahing martial arts. Nakikiusap ako. Ano kung manalo ka? Derederang talento lang yan. Di naman galing ang Yang Jaquan. Di ko tatanggapin ang walang pera't kapangyarihan. Kahit malakas ang talino, para saan? Di rin ako sang-ayon. Sugo ng Hari Dragon hanggang... Sugo ng Emperador Dragon. Bakit nandito ang sugo ng Emperador Dragon? Ang tapang ni Iron Wind, ang pagtingin sa sugo ay parang nakikita mismo ang Emperador. Di mo pa rin magawa. Inakala mo bang ikaw ang Emperador Dragon? Walang galang. Narinig mo ba ang galit ng sugo ng Hari Dragon? Ano kung manalo ka? Gaano kalaking kasalanan ang pagganti sa sugo? Napakalaking kapal ng mukha kay Haring Ye. Ye Feng, narinig mo ba yon? Ye Wang. Hindi nakikilala ng mata ang Gintut Jade. Naririto na ang hari ng mga dahon. Hindi mo kilala. Orden ng Emperador ng Dragon. Mabuhay ang Emperador ng Dragon. Mabuhay. Mabuhay. Fengtian Express. Walang hanggang pagtutulungan. 8 taon nakaraan, labanan sa Hilagang Xinjiang, 30 Sykes, tapat na kawal ng pamilya. Ye ang nasawi. Nasiraan ng isip ang kampeyon na si Ho Ye Feng. Bumalik ang kampeyon ngayong araw. Tegu Feng Ye Wang. Sa bawat salita, kapantay ng Emperador ng Dragon. 8 taong inalagaan niyang Yuru ang Night King. Walang pagsisisi. Espesyal na selyo, ginang. Saludo ako sa inyong lahat. Naguguluhan ako, hindi ko inasahan. Si Ye Feng sa harap na iyo ang kampiyon noong panahong iyon. Pagkaraan ng 8 taon, sino ang aakala? Nabuhay pa pala ang kampiyon? Dapat tawaging Ye Feng. Ngayon. Nabulag ako sa mantika. Ilang beses ka nang nagwika ng pabugso-bugso. Patawarin po ninyo ako, kamahalan. Patawarin po ninyo ako, kamahalan. Lindashan, dapat niyo na akong ituring na makapangyarihan. Pwede kayang maging pangunahing clan ng martial arts ang Yang? Dinurog ni Haring Ye ang kontrabida. Isang salarin na hindi nakakakilala kay Tarzan pagpaumanhin po. Tumayo kayo? Bakit hindi kayo tumatayo? Hindi tayo patatawarin ng hari. Hindi kami makatayong makatayo. Hindi ko kayo ininda. Paano ang kapatawaran? Ito ang sasabihin ko. Mula ngayon, huwag gambalain ang pamilyang Yang sa anumang paraan. At iba pa, ulutin niyo ang basura para sa akin. Bakit ito nangyayari? Peke! Peke ang lahat! Paano ako napaniwala ng batang to? Kapantay si Kay Ronghua. Kasalanan mo lahat! Kasalanan mo lahat! Dapat makitawa na. Kahit siyang Yuze. Baka maging kamag-anak pa tayo nito. Makikinabang ka pa sa yaman. Putangin na mo. Yang Qiaoting, kung hindi dahil sa'yo, saan ako nagkamali kay Ye Feng? Ang grupo ko sa Kunshan sinira mo. Ikaw pa ang bastos, nanakit ng babae. Suntok talaga eh. Tama na. Ano nangyayari? Inatake sa puso si Li Feipeng. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Itong matandang to, wala akong pakialam sa katotohanan. Tulong. Natatakot ako. Darating na ang tagapagligtas. Di ko kilala si Yemenju. Paano naman ang mga dakilang mandirigma? Hindi ko talaga alam
Baka paparating na si second sister. Fourth sister. Yefong, nandito na naman tayo. Miyamoto Haneda. Walang kita sa loob ng 8 taon. Ingat ka. Miyamoto Haneda, pangahas na pumasok sa hangganan ng aking Dragon Country. Hindi ka ba natatakot sa Master ng Dragon Kingdom? Ibig sabihin talo si Yeshuang sa akin kanina. Tumakas ng walang bakas. Baka nagtatago na ngayon sa ilang sulok. Tumakbo ka sa kalangitan, mandurugas ka, karapat-dapat tawaging Master. Ate, ayos ka lang ba? Hindi madaling mamatay ang mga Grandmaster. Yeshuang, malubha na ang sugat mo. At ako'y nasa rurok ng lakas. Kahit hindi ka mamatay ngayon, mamamatay ka rin. Hindi ko inasahan ito. Ang tunay na Master ay pumasok sa teritoryo ng Dragon Kingdom. Kunin ang bagong teknolohiya ni Yelin. Hindi ko inakalang makasaksi ng ganitong malaking pangyayari. Mga sugo ng Dragon Kingdom at mga opisyal ay nagtipon, sakto, para lipulin ang martial arts realm ng Dragon Kingdom. Oras na para maghiwalay. 8 taon nakalipas, 36 miyembro ng angkan. Ye ay namatay sa iyo. Tinalo kita noon, nakatakas ka noon. Ngayon tingnan natin saan ka tatakbo. Yefeng, kung naniwala ka sa sinabi mo noon, ngayon ako'y isang Grandmaster, hindi ka karapat dapat makalaban sa akin. Ikaw ba ay isang dakilang Master? Ako lang ang nakakaalam. Katulad mo ako, isang half-step Grandmaster lang. Half-step master. Si Gadye at ang old thief na Miyamoto, hindi man lang makuhanan ng hakbang. Sige, half Grandmaster, isang dakilang Master rin. Ito'y antas na hirap abutin ng mga malalakas sa mundo. Sino sa mundo ang makakatalo sa akin? Gusto kitang talunin. Ayos lang si Xiaofeng. Gusto kitang talunin. Okay si Xiaofeng. Yefong, 8 taon ng demensya, kukunin ko ang buhay mo ng parang kandado. Hoy Yefong, kalahating Master ka rin. Si Xiaofeng kalahating Master din. Huwag kang mag-alala. Manood ka lang ng panatag. Tigil ang kalokohan. Yes, ang WWH. Kalahating Master din, 3 taon na, kakagaling mo lang, madali pa rin kitang talunin. Oh. Yuntian Miyamoto, hindi ka kalaban ko? Pareho tayong kalahating Master. Dapat parehas lang ang lakas natin. Di, imposible. Parehong kalahating Continental Master tayo. Paano mo ako kayang harapin? Hindi ko sinabing kalahating kontinente ako. Ikaw ang tunay na maestro. Hindi, imposible yan. Si Sakyamuni ay hindi naging ama ng dakilang maestro. Ang martial arts ay walang hanggan? Paano mo nasabing walang dakilang maestro sa mundo? Bakit ngayon lang kita nakita? Ngayon ko lang siya nakilala. Suntok na ito para sa Trechanaya Mengs buto ng aming angkan. Ibabalik sa iyo. Suntok para sa milyong kawal na nag-alay. Ibabalik sa iyo. Suntok para sa pagkasawi ng aking bansa. Milyong kaluluwa ay uuwi sa iyo. Niefeng, paano mo inalipusta ang maestro? Siyempre, dahil sa iyo, pinag-aralan ko ang 7 Wounds Boxing. Balanse ng yin, yang at lamang loob. Pinatay ang 36 bayani ng angkan. 8 taon akong naghirap sa gutom, kaya baligtad ang daloy ng enerhiya. Naging biyaya na pala ito. Nabuo ko ang paraan ng pagsasanay. Natuklasan ko ang ikawalong Diyos. Kasama ng 8 taong paghahanda, natural na dumaloy ang pamamaraan. Naiintindihan ko. Salamat sa turo. Bilang gante, papatayin kita ngayon din. Ang capture technique, di hamak na mas mahina sa maestro. Pagpasok sa Dragon Kingdom. Papatay ng milyong kawal. Ang dakilang maestro ay halos Diyos na. Isang hakbang at kalahati. Paano papatayin ang isang maestro? Salamat sa iyong pangalawang kapatid. Banal na gamot na pumapatay sa Diyos. Ate, naiaral mo na ba ito? Eksakto. Kaya hindi ako dumating kay Xiaofeng ngayon dahil nasa mahalagang yugto ang pananaliksik. Hindi ko inasahang mabubunyag ang balita. Nakawin ng taksil na ito ang gamot, Xiaofeng. Ang gamot na ito. Si ate ang nag-utos na likhain ito para patayin si Miyamoto Haneda. Inumin mo itong gamot. Lalakas ka ng 100 beses. Mag-ingat ka. Paano mangyayari yun? Ang gamot na ito ay may kapalit na pagkalito ng isip. Pipilitin nitong palakihin ang lakas. Sa loob ng 8 taon, ako ay, kahit bobo ka, nagsanay ka ng mental na lakas araw-gabi. 1000 beses na mas malakas ang isip ko sa'yo. Natural na mananaig. Kanina ko pa hinahanap ang kahinaan mo.
May humila ba sa kanya para sa akin? Antayin muna matapos ang paggawa ng Ancestral Hall ng Pamilya Yu. Kunin ang ulo sa ibaba. Tumbahin ang 100,000 kaluluwa. Paumanhin po, ginawa ng piratang Hapones ang kasal ni Hao Hao ng ganito. Kalokohan? Espiritu ito ng 100,000 tapat na bayani ng Dragon Kingdom sa langit. Hayaan kitang pumatay ng kaaway dito ngayon. Tawag dito'y dobleng kasiyahan. Dumating na ang masayang sandali. Ang pamilyang Yang sa Jiangcheng ay may anak na babaeng si Yang Yuro. Maganda, mahinhin at kaibig-ibig. Ang pamilyang Ye ng Longgo ay kumuha sa pamilyang Yang ng Jiangcheng. Regalo, trilyong ari-arian ng pamilyang Leaf. Pangalawang regalo, selyo ng Dragon Emperor, ang hari ng armas, paluin ng Panginoon gamit ang malambot na latigo, Xiada Ning Chen. Ikatlong regalo, Night King ng Dragon Kingdom. Ang reyna ay tinaguriang unang ranggo ng Dragon Kingdom, pangalan at ranggong katumbas ng Night King. Ang titulo ay kapantay ng salitang Dragon Emperor. Dumating na ang masayang sandali. Harapin ng mag-asawa ang kalangitan. Salamat sa inyong katapatan at pag-aasawa. Pangalawang pagpaparangal sa magulang ni Bai. 1,000 taong pagsasaka, matulay ng magkasama pagkatapos ng 100 taon, magkaharap ang nobya at nobyo. Mag-asawa na.